And it is for this reason that the Middle East region group in the delegates in this summit have decided that their dream is to achieve financial stability and financial literacy for the Filipino community in the Middle East through a strengthened Middle East network of Filipino diaspora. So to lead the presentation are Dr. Alexander Acosta and Attorney Barney Almazar. Their artistic presentation is a skit. Secretary Matuas, Filipino leaders in the diaspora, we, the Menfid, would like to commit ourselves to strengthening of the Middle East network, Filipino diaspora through expansion of membership, conducting information campaign, community education and savings, investments and other financial instruments, identifying focal persons to offer financial literacy programs in the Philippines and host countries, establishing multi-stakeholder partnership on financial literacy, providing legal assistance for overseas Filipinos with financial problems, helping overseas Filipino professionals to establish businesses while still working abroad, promoting financial programs for families left in the Philippines. What you're about to witness today is a typical Filipino family whose father would like to go abroad. Scene 1. Hari! Diyos, nagkakadyaw ng Dubai! Mahal, salamat sa Diyos at natanggap ka. Opo, at mabibigyan ko na lahat mga pangangailangan nyo. Mga anak, meron na kayong pambayad sa school. Daddy, pumunta ng Dubai! Opo, para sa inyo yan. Talaga, Dad? Mabibigay kung gusto mo. Yes! Scene 2. Natanggap na ang unang sweldo ni tatay. Hello? Hi! Hello? Hello, mahal. Kamusta ka na dyan? Okay lang po, alam mo, napakadali pa rin rito sa Dubai. Lahat ay napakadali. Alam mo, yung bangko, inuperan ako ng credit cards, may Mastercard, may Visa card, lahat yata ng klase ng cards ay meron na ako eh. Alam mo, napakadali ka gamitin at mabibili ko ang lahat ng gusto nyo. Kunin mo lahat yan, mahal. Daddy, bigyan mo ako ng iPhone 6, ayoko ng iPhone 5. Okay, so sure. Dad, narinig mo ako? Oo, narinig kita. Dalawang Levi's lang, Dad. Oo, yun lang ba? Oo, sige. Ang kapatid mo. Oh, Hello, yes. Kuya. Sana nag-sign na ako sa aking trabaho. Sana wala matulungan problema. mo ang iyong mga pamangkin sa pagpatuloy ng pag-aaral sa sure. private school. Siyempre kapatid, bibigyan kita. So, susuportahan kita dyan. Salamat, Kuya. At Okay. Daddy, gusto ko ng another Louis Vuitton bag. Ang bili na nga lahat. Easy Yung yan. earrings ko. I have the credit cards, don't worry. Scene 3. O, ingat ka dyan, Daddy. Love you. Happy to. Scene 3. Nagka-problema na si tatay. Ano to? Lubog na ako sa utang. Hinahabol ako ng mga bangko. Dahil sa credit cards. Itong chicken, ito, huwag na naman. Huwag gagawin. Wala nang nagbigay sa akin ng tamang daan para paano ko gamitin ang pinaghirapan ko. Ambasador! Oh, Mr. Esclair. Kamusta? Walang problemado tayo. Grabe. Bakit? Ito po, hinahabol po ako ng bangko dahil sa mga credit cards. Ito nga po, itong check-in ko, tingnan nyo, tagbog na naman. Alam mo ba, Mr. Esclair, kayo ang 188 na pumunta dito sa embassy. Sa ganito po yung problema. Ano ba nangyayari sa ating mga Pilipino sa Dubai? Sa super luho ng aking mahal sa buhay. Hindi ko naman alam kung paano ko sa kanilang mga pangangailangan eh. Yan din ang problema kanina pala. Yung mga pamilya natin sa Pilipinas, hindi nila alam kung anong hirap tayo dito meron. Kaya sabihin mo rin nga sa pamilya mo. Basta tulungan mo naman ako. Nabalitaan ko na mayroon daw financial planning na nagbibigay ng tamang kasano. Tamang-tama ang dadating mo dahil andito po ating representative sa gobyerno ng Pilipinas. Sa Pilipinas? Ito pinadala ng ating gobyerno Maraming dahil salamat. ito ay magbibigay na
orientation about how you will manage your financial income dito sa Dubai. Naku, tama ang ambasador. Kailangan ko yan. Bigyan ko kayo ng tamang oras, mag-usap kayo ng para yung cheque mo, punitin mo na yan. Walang silbi yan. Baka ma-encash mo pa yan. Okay. Mag-usap kayo, ha? Sir, pidalis ko rin. Dalawa po kayong kakilala, Mr. Iskri. Tama-tama po pagdalaw niyo dito sa embahada dahil meron po tayong Pinoy Wise Financial Seminar ngayon. Wala rin ko nga po yun. Alam mo po, dahil wala ko sapat na kaalaman sa paggastos ng pinaghirapan ko. Basta bigay na ako at lahat ng pamilya ko kung anong gusto nila, binibigay ko. Ngayon, hinahabol ako ng bangko, mga credit cards ko. Ano bang tamang paraan para po paggabayan ko ang aking sarili? Katulad po ng mga naghihintay na hinahabol ng bangko na doon po sila ngayon, Okay. mamaya po sasabahan niyo sila. Tutulungan po namin kayo para na yung pinaghirapan ay mailagay niyo po sa tamang kaparaanan. Matututo kayo rin ng savings and investments. At ito po magandang balita. Sa Pilipinas po ay meron din ganitong mga seminars. Ang Pinoy Wise po ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units at ang mga pamilyang iniwan po ng mga OFWs ay tinuturuan din nila ng financial planning. Yes, sasabi ko ako dyan. Opo. Okay. Sabihin niyo po ang inyong pamilya na dumalo rin upang sa ganon makunawaan nila at mapagtulungan po ninyo ang inyong pinaghirapan. Okay, maraming salamat po. Magsisimula na tayo. To summarize, our dream is to be financially stable so that our children need not go abroad to seek employment. And we are going to achieve this through our action plan. First, we will identify the most common problems of the Filipinos. We work on practical solutions available. And finally, we want to sustain the success of the Filipinos even before they leave the Philippines during their stay in their host countries. And finally, their successful return to the Philippines. So we have identified the 5 major problems in the Middle East. First is the indebtedness. Kukulong po ang may mga utang sa UAE. Intoxication, bawal po ang alak. Immorality, to be pregnant and unmarried in UAE is a crime. Illegal recruitment, and improper documents. But we will focus on indebtedness because once we have resolved this issue, the other remaining 4 letter I's will also be reduced or eradicated. Ito pong mga statistics na ito is through our UAE Embassy in Abu Dhabi. So, these are the practical available solutions for the OFWs in the Middle East. First is the Pinoy Wise. Ano po ba itong Pinoy Wise? WISE is an acronym for Worldwide Initiative for Investment, Savings, and Entrepreneurship. Ano po ba ang matututunan dito? Ito po ang linya ng aming nanay na ambassador sa UAE. No? Mali po ang paniniwala na kahit walang ipon, basta may iPhone. Ano pa po ang tinuturo ng aming nanay na ambassador sa UAE? Kahit walang laman ng wallet, basta may gadget at tablet. Okay, so with this false theory, matututunan po ng mga Pilipino kung paano ba ang tamang pamamaraan para ma-maximize nila ang kanilang pananatili sa ibang bansa. Ako po ay isang abogado dito sa Pilipinas, but I am also holding a UAE legal consultancy license. So, with the assistance of our embassy and consulate, we have assisted about 4,000 Filipinos who are facing legal problems. 23 Filipino groups. No? We also form partnerships with other Filipino groups so that we can educate their members. 3,000 graduates of Pinoy Wise literacy, and we are expecting that these graduates will be able to generate businesses here in the Philippines. Why? Because for only 6,000 pesos, our Filipinas in the province are willing to stay here in the Philippines. If they can generate small businesses for them, mawawala na po tayo ng problema for sending HSW in other countries. These are also other financial literacy programs available
to our OFWs. Doon po nag-end yung aming presentation, and I would just like to take this opportunity that to ensure success, we are working with the embassy, with our ambassadors, to distribute a free book. It's called the Essential Guide to the OFW in the UAE. So this will cover all from financial literacy, from what they do before they leave the Philippines, during their stay in their host countries, and their final return to the Philippines. So yun po ang aming presentation from the Middle East delegates. Salamat po. Naniniwala na ba kayo? The Middle East has got